Ang kwentong ito ay magbibigay ng aral upang hindi tayo sumuko sa mga pagsubok sa buhay at ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Ang isang grupo ng mga tao ay naglalakbay sa isang barko at sa kasamaang palad sa araw na iyon ay nagkaroon ng isang malaking bagyo. Sobrang lakas ng hangin at alon na tumatama sa barko. Dahil dito, nasunog ang barko at tuluyan itong lumubog. Lahat ng mga pasahero dito ay nalunod sa dagat, maliban sa isang tao. Nakaligtas siya at nakarating sa dalampasigan pagkaraan ng ilang oras. Nang manumbalik ang kanyang kamalayan, binuksan nito ang kanyang mga mata at nakita niya na siya ay nasa isang isla. Nagsimula siyang manalangin at humingi ng tulong sa Diyos. Ilang araw na ang lumipas, ngunit walang tulong na dumating para sa kanya. Siya ay natutulog lang sa pampang. Isang araw pagkagising niya, muli siyang nagdasal, pero gaya ng dati wala pa ring tulong ang dumating sa kanya. Pagkatapos ng mga ilang araw ay tila sumuko na siya sa pagdarasal at tinanggap na niya ang kanyang kapalaran na mag-isang mamuhay sa isla. Nagsimula siyang kumuha ng mga kahoy at dahon para gawin niyang kubo. Kumuha din siya ng mga gamit mula sa nasirang barko at nilagay sa kanyang kubo. Natuto siyang manguha ng isda para sa kanyang pagkain at umiinom ng sabaw ng niyog para sa kanyang inumin. Isang araw nagsindi siya ng apoy dahil sa sobrang lamig. Bigla siyang nagutom kaya umalis muna siya para maghanap ng pagkain. Noong siya ay bumalik, nakita niya na ang kanyang kubo ay nasusunog. Napaiyak siya sa kanyang nakita at sa sobrang hinagpis ay tumingin siya sa langit. Sinabi ko sa iyo na, tulungan mo ako pero ano ang ginawa mo? Di mo ako pinakinggan, di mo na ako tinulungan, sinira mo pa at hinayaang masunog ang kubo ko. Masyado kang malupit! Nakatulog ang lalaki sa sobrang hinagpis. Kinabukasan, may napakalakas na ingay ang gumising sa kanya. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, ay nakita niya ang isang malaking barko. Tuwang-tuwa niyang hinintay ito at sumakay siya dito nang makarating na ito sa pampang. Pagkasakay nito ay tinanong niya ang kapitan ng barko, "Paano mo nalaman na stranded ako dito sa isla na ito?" Sumagot ang kapitan, "Nakakita kami ng apoy na signal na pinadala mo kaya namin nalaman na may tao dito sa isla na nangangailangan ng tulong." Sabi ng lalaki, "Pero hindi ako nagpadala ng anumang senyales na apoy." At biglang naisip ng lalaki na yung pagkasunog ng kanyang kubo ang nagbigay daan para makita nila ang senyales na apoy. Siya ay napaiyak at humingi ng patawad sa Diyos. Naisip niya na di siya kailanman pinabayaan, bagkus ay tinulungan siya ng Diyos na makaligtas. Sana ay nagustuhan niyo ang kwentong ito. Lagi nating tatandaan na minsan ay marami tayong plano at gustong makuha sa buhay, pero di natin alam na mas malaki at mas maganda pala ang plano sa atin ng Panginoon. Sa panahon na may malaki tayong problema at gusto na nating sumuko, lagi nating isipin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Huwag lang tayong magmadali dahil ang timing ng Panginoon ay laging perpekto sa ating buhay. Siya ang mas nakakaalam kung anong makakabuti para sa atin. Kailangan lang nating manampalataya sa Kanya at lubos na magtiwala. Kung nasiyahan kayo sa kwentong ito, sana ay mag-subscribe kayo o mag-follow sa channel na ito. Maraming salamat.